Magandang umaga mga bata, kamusta na kayo? Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Sa araling ito, kayo ay inaasahang makapagbibigay ng kahulugan sa mga sawikain na inyong napakinggan. Ngayon ay simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pagsusuri. Basahin mabuti ang mga pangungusap. Bigyan pansin ang grupo ng mga salitang may salungguhit. Ibigay ang kahulugan ng mga ito. Ngayong nabasa nyo na ang mga pangungusap, ito ay atin ng sagutan. Ano ang kahulugan ng pagsusunog ng kilay sa unang bilang? Tama, ang kahulugan nito ay pag-aaral ng mabuti. Ano naman ang kahulugan ng halang ang kanyang kaluluwa? Mahusay, ang kahulugan nito ay ubod ng sama. At para sa ikatlong bilang, magdilang anghel. Ano ang kahulugan nito? Tumpak. Ang ibig sabihin ay magkatotoo ang sinasabi. Para sa ikaapat na bilang, ano ang kahulugan ng tupang itim? Mahusay. Ang kahulugan nito ay masamang anak. Ano naman ang kahulugan ng isang kahing isang tuka? Binabati kita. Tama ang iyong sagot. Ang kahulugan nito ay mahirap o di kakain kung hindi magtatrabaho. Binabati ko ang lahat ng mga batang nakakuha ng tamang sagot. Ngayong batid niyo na ang kahulugan ng mga grupo ng mga salita, ano naman ang tawag natin dito? Mahusay. Ang tawag natin dito ay sawikain o idioma. Ano naman ang idioma? Ito ay salita o grupo ng mga salita na patalinhaga at dito wirang naglalarawan sa isang bagay, sitwasyon o pangyayari. Ito'y ginagamit upang mas maging maganda ang mga pagpapahayag o pagkukwento. Bago ko simulan ang pagbabasa ng panibagong kwento sa inyo, ay tatanungin ko kayong muli. Ano nga ulit ang pabula? Tama, ang pabula ay isang uri ng panitikan na ang gumaganap na tauhan ay mga hayop. Handa na ba kayong makinig? Makinig ng mabuti upang masagot ninyo ang mga tanong at maisulat ang mga matatalinhagang salita o sawikain na ginamit sa kwento. Takot ba kayo sa mga daga? Ako rin. Nakakadiri kasi sila. Ang kwento natin ay may kaugnayan sa mga daga. Nasasabik na ba kayong pakinggan ang aking kwento? Kung gayon, ay makinig kayong mabuti. At nalunod ang mga salot. Sa panulat ni Jong Del Fierro. Pinuno ng mga dagang bukid si Dagambo. Mula nang mamatay ang kanyang ama, pikit matang tinanggap niya ang pamumuno sa mga dagang bukid. Nililibot nila ang di maliparang uwak ng mga pukirin at tubat. At ang mga taniman ay sinisira nila. Si Metro Mouse naman ang kinikilalang pinuno ng mga dagang lungsod. Sanay sila sa pasikot-sikot. Laman sila ng mga imbakan at bodega. Teritoryo nila ang mga pagawaan, supermarket at restaurant. Nakatira sila sa mga malalaking imbornal na nakabaon sa ilalim ng mga kalsada, mga pagawaan at mga butas sa loob ng bahay. Si Metro Mouse ang pinunong taga sa panahon kahit hindi pa siya matanda. Isang araw, nagkatagpo ang pangkat ni Dagambo at Metro Mouse sa malaking imbornal sa lungsod. Huwag kayong mag-over the bakod sa aming teritoryo. Hindi kayo maaaring tumira rito. Ang galit na wika ni Metro Mouse. Akala nyo, dahil malaki ang lungganin nyo, ay high-tech na kayo? Sukal sa ilong itong tinitirin nyong amistero. Ang sagot naman ni Dagambo. Kapit sa patalim ka ngayon. Para
Para kayong mga basang sisiw na walang mapuntahan. Di kayo pwede rito. Agtaraan muna kayo sa ibabaw ng aming bangkay. Ang galit na wika ni Metro Mouse. Bako ang puso mo, Metro Mouse. Huwag naman. Tumakas kami dahil sa mga lasyon at kampanya ng mga magsasaka laban sa mga daga. Ginibana na nila lahat ang aming tirahan. Nag-aapoy ang kanilang mga damdamin. Dito na rin kami titira sa ayaw mo't sa gusto. Ayaw pumayag ni Metro Mouse na tirahan ng mga dagang bukid ang malalaking imbornal na nakabaon sa mga kalsadang lungsod. Parang langis at tubig ang kanilang paninindigan. Nagkainitan ang dalawang pangkat. Parang nagdilubyo sa malaking imbornal sa sagupaan ng mga dagang lungsod at mga dagang bukid. Ayaw pumayag ni Metro Mouse na tirahan ng mga dagang bukid ang malalaking imbornal na nakabaon sa mga kalsadang lungsod. Parang langis at tubig ang kanilang paninindigan. Nagkainitan ang dalawang pangkat. Parang nagdilubyo sa malaking imbornal sa sagupaan ng mga dagang lungsod at mga dagang bukid. Hindi nila namalayan na malakas ang buhos ng ulan sa lungsod. Sinlakas ng hampas ng malaking alon ang agos ng tubig ulan patungong mga imbornal. Parang hagupit ng tadhana ang pangyayari. Tinangay ng agos sina Dagambo at Metro Mouse. Huli na ang lahat. Wala silang pagkakataong makatakbo sa matataas na bahagi ng malalaking imbornal. Nalunod ang di mabilang ng mga dagang lungsod at dagang bukid. Pagkaraan ng malakas na ulan, para silang mga water lily na nakalutang sa lagusan ng tubig patungong dagat. Mga salot na wala ng buhay. Hindi nila namalayan na malakas ang buhos ng ulan sa lungsod. Sinlakas ng hampas ng malaking alon ang agos ng tubig ulan patungong mga imbornal. Parang hagupit ng tadhana ang pangyayari. Tinangay ng agos sina Dagambo at Metro Mouse. Huli na ang lahat. Wala silang pagkakataong makatakbo sa matataas na bahagi ng malalaking imbornal. Nalunod ang di mabilang ng mga dagang lungsod at dagang bukid. Pagkaraan ng malakas na ulan, para silang mga water lily na nakalutang sa lagusan ng tubig patungong dagat. Mga salot na wala ng buhay. Nagustuhan at naunawaan niyo ba ang ating kwento? Kung gayon, ay sagutan na natin ang mga tanong. Sa unang bilang, sino ang pinuno ng mga dagang bukid? At sino ang kinikilalang pinuno ng mga dagang tagalunsod? Mahusay! Si Dagambo ang pinuno ng mga dagang bukid, samantalang si Metro Mouse ang kinikilalang pinuno ng mga dagang tagalunsod. Nagustuhan at naunawaan niyo ba ang ating kwento? Kung gayon, ay sagutan na natin ang mga tanong. Sa unang bilang, sino ang pinuno ng mga dagang bukid? At sino ang kinikilalang pinuno ng mga dagang tagalunsod? Mahusay! Si Dagambo ang pinuno ng mga dagang bukid, samantalang si Metro Mouse ang kinikilalang pinuno ng mga dagang tagalunsod. Sa ikalawang bilang, saan nagtagpo ang landas ng dalawang pangkat ng mga daga? Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Tama! Nagkatagpo ang pangkat ng Dagambo at Metro Mouse sa malaking imbornal sa lungsod. Sa ikatlong bilang, ano ang nangyari na magtagpo ang kanilang mga landas? Pinahahanga niyo ko mga bata. Nagkainitan ang dalawang pangkat dahil ayaw pumayag ni Metro Mouse na tirahan ng mga dagang bukid
ang malalaking imburnal na nakapoon sa mga kalsadang lungsod. Parang langis at tubig ang kanilang paninindigan. Saan humantong ang pagtatalo ni Nadagambo at Metro Mouse? Magaling! Parang nagdilubyo sa malalaking imburnal sa sagupaan ng mga dagang lungsod at mga dagang bukid. Ano ang naging kapalaran ng dalawang pangkat ng mga daga nang bumuhos ang malakas na ulan at lumaki ang tubig sa imburnal? Pareho kaya tayo ng sagot? Mahuhusay! Tama! Tinangay ng agos sina Dagambu at Metro Mouse. Nalunod ang di mabilang ng mga dagang lungsod at dagang bukid. Bakit tinawag na salot ang mga daga? Tinawag silang salot dahil naninira sila ng mga pananim, pagkain, at mga kagamitan ng mga tao. Tignan natin kung talagang nakinig kayo sa aking kwento. Puna ng tamang sagot ang diagram sa ibaba. Isulat ang mga narinig na sawikain o matatalinhagang salita sa kwento at ang mga kahulugan nito. Narito ang mga sumusunod na sawikain na ginamit sa kwento. Una, pikit mata. Kahulugan, sapilitan o napilitan. Ikalawa, di maliparang wak. Kahulugan, napakalawak. Ikatlo, kapit sa patalim. Kahulugan, gagawin ang lahat kahit na anong mangyari. Ikaapat, hagupit ng tadhana. Kahulugan, parusa ng langit. Ikalima, tagas sa panahon. Kahulugan, hinog o marami ng karanasan. Ika-anim, sukal sa ilong. Kahulugan, mabaho. Ikapito, tubig at langis. Kahulugan, di magkasundo. Ikawalo, basang sisiw. Kahulugan, kaawa-awa. Ikasyam, bato ang puso. Kahulugan, walang awa o matigas ang loob. Ikasampu, nag-aapoy ang damdamin. Kahulugan, galit na galit. Tignan ko nga kung matalas ang inyong memorya, tayo maglaro ng isang memory game. Click lamang ang mga kahon upang ito ay maiparet sa ibang kahon upang makuha ang tamang sagot. Isagawa natin ang isa pang pagsasanay. Ibigay ang kahulugan ng mga matatalinhagang salita. Pagtambalin lamang ang hanay A sa hanay B. Ngayon ay sagutan na natin ang mga kahulugan ng mga matatalinhagang salita o salikain. Una, pasang krus. Tama, ang sagot ay letrang F, pabigat o problema. Sa pangalawang bilang, patuka sa manok. Ang kahulugan ay letrang D, maliit na halaga. Ikatlong bilang, matayog ang lipad. Ang kahulugan niya ay ang letrang A, mataas ang pangarap. At para sa pang-apat, walang itulak kaligin, ang sagot ay tama, letrang E, walang pagpilian. At para sa huling bilang, malaki ang puso, ang ibig sabihin ay letrang D, mapagbigay at mawain. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung gayon, ay binabati ko kayo. Upang malinang pa ang inyong kakayahan sa pagbibigay ng mga kahulugan sa mga matatalinhagang salita o sawikain, basahin niyong mabuti ang bawat pangungusap at ibigay ang kahulugan ng mga sawikain. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Sagutin na natin ang pagsasanay. Sa unang bilang, ano ang kahulugan ng pinalaki sa layaw? Tama, ang sagot ay letrang E, sunod sa lahat ng gusto o nais.
Kalawang bilang, naniningalang pugad, ano ang kahulugan nito? Ano ang inyong sagot? Tumpak. Ang sagot ay ang letrang F, nanliligaw. Pangatlong bilang, ang kahulugan ng mahaba ang dila ay letrang D, madaldal o mga tsismosa. Pang-apat, nagmumurang kamyas. Ano ang kahulugan ng nagmumurang kamyas? Tama, letrang H, matandang nagkikilos, bata. At ang panlima naman, ano ang kahulugan ng pusang palo? Tama, letrang J, gumagawa ng walang nag-uutos. Ika-anim na bilang. Ano ang kahulugan ng sabikaing matang ahas? Tama, letrang A, mabalasik o matalas tumingin. Pampito, malaporselana ang kanyang kutis. Ano ang inyong sagot? Letrang G, makinis ang balat. Pangwalo, kisap mata. Anong kahulugan ng kisap mata? Tama ulit, letrang B, sa isang iglap. Pangsyam, kabiyak ng puso. Ano ang kahulugan ng kabiyak ang puso? Anong letra ang inyong sagot? Tama, letrang C, asawa. At para sa ika-10 bilang, pusong mamon. Ano ang ibig sabihin ng pusong mamon? Letrang I, maramdamin. Tama ba lahat ang inyong sagot? Gusto niyo pa ba ng isang pagsasanay kung gayon ay gawin natin ang drag and drop? I-drag at i-drop lamang ang mga kahon sa mga patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Ano kayang kahon ang angkop para sa unang bilang? Dahil sa dami ng bayarin ay butas na ang aking bulsa. Ang ibig sabihin ng butas na ang aking bulsa, wala na akong pera. Ikalawa, minamahal ng mga tao ang mag-asawa dahil sila ay patlang sa mga nangangailangan. Ano ang inyong naging sagot? Bukas, palad, ibig sabihin, handang tumulong. Ikatlo, patlang ang sanggol kaya kay sarap halikan at yakapin. Ano ang bubuo sa pangungusap? Tama, amoy pinipig, ibig sabihin mabango. Pang-apat, lagi na lamang nahuhuli sa klase si Zoe dahil siya ay kilos pagong. Ang kahulugan ng kilos pagong ay mabagal. At para sa huling bilang, huwag mong iwan ang mahahalaga mong gamit, baka makuha ng taong malikot ang kamay. Ang ibig sabihin ng malikot ang kamay ay magnanakaw o nangunguha ng gamit ng hindi kanya. Bago tayo dumako sa pagtataya, ay gagawa pa kayo ng isang diagram kung saan susulat kayo ng 5 sabikain na natutunan ninyo at ibibigay ninyo ang kahulugan nito. Kaya niyo bang gawin? Ano ang dapat ninyong isaisip? Tandaan na upang maibigay ang kahulugan ng sabikain ay dapat na unawain ang paggamit nito sa pangungusap o pahayag. At dahil diyan ay isulat ninyo ang aral na napulot sa kwento at gamitin ang mga sabikaing natutunan sa pagsulat ng aral na napulot. At para sa ating pagtataya, basahin mabuti ang talata sa bawat bilang. Hanapin sa loob ng kahon na angkop na sabikain upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang inyong sagot sa ating chat box.
Atin ng sagutan. Anong inyong sagot sa unang bilang? Tumpak, kapit, pisig. Ang kapit-pisig ay nangangahulugan ng nagtutulungan. Ngayon ito ay ating basahin. Nalalapit na ang pista. May mga patimpalak ang barangay. Kapit-bisig ang kailangan ng magkakapitbahay upang maging maayos at malinis ang kanilang kalye. Ang sagot nyo kaya ay katulad ng sagot ko? Mahusay kayo. Ang tamang sagot ay kapit-tuko. Ang ibig sabihin ng kapit-tuko ay ayaw bumitaw sa kanyang posisyon. Ikatlong bilang, nagtatengang kawali. Ano ay ibig sabihin ng nagtatengang kawali? Tama, nagbibingi-bingihan. Sa ikaapat na bilang, ang sagot ay suntok sa buwan. Ano ang ibig sabihin ng suntok sa buwan? Walang kasiguraduhan. At para sa huling bilang, ang sagot ninyo ay pasangkrus. Tama, pasangkrus. Ang ibig sabihin ng pasangkrus ay puro dala ay problema o sakit ng ulo o sama ng loob. Kayo ba ay pasangkrus ng inyong mga magulang? Natutuwa ako at marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Sana ay isabuhay ninyo ang mga aral na napulot ninyo sa kwento at maging ang mga natutunan nyong mga sawikain. Maraming salamat na muli sa inyong pakikinig at muli tayo magkita-kita sa susunod na mga araw.